Mapay nga kulpay yung matanan mga kawaray. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa inyo rin po mga OFW. Mabuhay po kayo. Welcome po sa aking munting channel. Ito po ang inyong lingkod, Jamaica PH Vlog. Muli maghahatid po sa inyo uli ng 5 nakakatakot na video. At sana po ay mag-enjoy pa kayo sa panonood. At siyempre, credit po ulit ito kay Andy the Explorer. Maraming salamat po sa kanya. Ayun po, sana nga po mag-enjoy kayo sa panonood. Tara na po, panoorin na po natin. Si Alex, Eddie at Nettie ay nagdesisyong pasukin ang isang kinatatakutang car graveyard upang magbaka sakaling makapag-drone footage sila sa lugar. Noong solong pumunta si Alex sa lugar, ay nakakita siya ng isang maliit na kubo sa loob nito. Kanya ding nalaman na ang may-ari ng nasabing kubo ay sumakabilang buhay na. Dahil sa kanyang pagka-curious ay muli siyang pumunta sa lugar, subalit sa pagkakataon na ito, ay kasama niya ang kanyang mga kaibigan upang imbestigahan nila. Creepy ng lugar yung pagkakaayos ng mga sasakyan ng mga kotse. Diyan pala nila dinadump yung yung mga yung mga halo-halo na yan, yung mga lumang kotse, yung mga na-aksidente, nabunggo. Siguro pati yung mga yung mga yung mga kumpiska ng gobyerno sa mga dahil sa mga violation. Ang dami, nakakapanginayang sa atin. Ang pagkaalam ko meron din yan dito. Yeah, it's been a long day. So yeah, just behind all these bushes and that, we're hoping to find a little car graveyard. Tawag nila graveyard, pero graveyard po ang tawag nila dyan, pero siguro sa mga explorer yan ang tawag nila, pero yan po ay yung pinaka naiimbakan ng mga sakyan, yung mga luma na diyan nila dinadala. Nagpatong na lang yung iba dahil mga sakyan, mga ganda pa yung iba Loads of cars, mate. Guys, look at how staring it's all overgrown. It's then gone out. Maingat at dahan-dahan silang naglalakad sa pagitan ng mga sasakyan. Matapos silang mag-explore sa paligid ng car graveyard, ay napagdesisyonan na nilang oras na para puntahan naman nila ang abandonadong cabin. Let's try this. Kaya kailangan nila mag-ingat. Let's get up to get in the house. Truncheon. Is that a truncheon?
Hey, he's just found a truck chin up on the board. Hang on for the front door. I'm looking here sorted. Nagdalawang isip pa si Eddie na pumasok sa entrance. Natatakot siya na baka kung ano ang kanyang matagpuan mula sa loob nito. Subalit sa pagpasok ng isa nilang kasamahan, ay nakakita sila ng tila batuyong dugo mula sa sahig. Kaya naman lalo silang nakaramdam ng pangamba. Come on, Dad, here goes the gun goes off. No. Yeah, well, go on, you're dead now. It's just these bloodstains on the floor. Shut up. Yeah. Really want someone to come in with me? It's shitting himself. It just goes to me. I just don't fancy getting a shotgun to the face. Hello? Down there? Yeah, Ned, just wait, sir. It's an odd one, isn't it? This is like something from the Hills of Old. I don't like it. There's a security jacket. Well, that's where the truncheon is, behind the security jacket. It looks like there's been people living in there. Really? I can't see through that. Where the blood's coming under the door. There's blood coming under the door. So if we open that door here, it could be like The Shining, the blood just... Really? Bagamat nakakaramdam na sila ng kaba, ay nagpatuloy pa rin sila. Malaki rin Subalit yung bahay, makalipas lamang ang ilang sandali, ay may dumating na sasakyan na paparating sa kanila kaya naman nabasag na ang kanilang katahimikan. Makalipas lamang ang ilan pang sandali, ay may dumating muling sasakyan na papalapit na rin sa lugar. Hey, yeah. Oh, this is his place. Ooh. This is Ang it. creepy naman, loob ng bahay. It's all like oil lamps all with this coat. Wow. Holy shit. Wow. That's what that's coming up. Yeah, weird. It's not panicking. See that ring? It's a shoot. Come on, I want me to. Oh wow, this is old. This is weird. It's all just been left, hasn't it? Oh, there's cars. Ang kalat. Ang gamit pa rin. Siguro may tao pa rin dyan nakatira. May mga sakyan. Where are you? Open the gates. Which way? Hang on. Which way do we go? That way. Don't let him see you. Don't let him see you. Muna sila. Ang tensyon ay lalong tumitindi, kaya naman hindi Dumating sila na siyang nagdalawang tao, isip na takbuhin ng madamo at pagitan ng mga sasakyan upang iwasan na makita Siguro yung sila ng bantayan taong dyan. paparating. Si Eddie naman ay mas mabilis at nauna pa sa dalawa, subalit sa wakas, ay kanila nang narating ang sarili nilang sasakyan. Keep it rolling. Quick! Go, go, go. Turn around. Quick! Mamadali na. Hinahabol siguro sila. Go! He's got a dog chasing you. Nah. Ang nakakakilabot na footage na ito ay mula sa YouTube channel na True Horror Story
kung saan ikinwento nila ang karanasan ng isang lalaking mag-isang naiwan sa loob ng kanyang bahay isang gabi. Habang mahimbing siyang natutulog, bigla na lamang siyang nagising dahil sa kakaibang ingay na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng kanyang tahanan. Noong una ay inakala niyang simpleng tunog lamang ito mula sa labas, ngunit habang tumatagal ay lalo itong lumalakas at tila may kung anong gumagala sa paligid ng bahay. Dahil sa matinding kuryosidad, nagpasya siyang silipin kung ano ang sanhi ng mga tunog. Ngunit ilang sandali lamang ang lumilipas matapos siyang maglibot, isang nakakatakot na nilalang ang bigla niyang nasilayan sa dilim, dahilan upang siya'y magpanik at mapatakbo sa sobrang takot. Panoorin ninyong mabuti. Oh! Katakot naman. Ang pangit ng itsura. Katakot yun ah. Takbo si kuya. Oh, yan na naman. Oh, ayan, nakatayo. Ano ba yan? Nakatayo. Nakatungtong sa ano. Ano ba ang tinungtungan yan? Grabe. Pokong. Pokong eh. Oh, sinilip pa siya. Talagang inyong nasaksihan, matapos ang Sinilip pa siya. nakakakilabot na pangyayaring yon, ay dali-dali siyang pumasok sa kanyang kwarto upang magtago. Ngunit habang pilit niyang pinapakalma ang sarili, bigla na lamang kusang bumukas ang Dahil pinto lang, ng kanyang silid kahit walang ulan kasi. humahawak dito. At sa Sabayan pa ng mismong kulog. harapan niya, dahan-daang lumitaw ang isang nakakatakot na Pokemon. Sa sobrang takot, agad siyang napasigaw at nagmadaling tumakbo palabas ng bahay. Katakot. Umuulan po dito sa ano, Maynila. Lakas ng ulan. Mas may kulog pa. Ngunit ang mas nakakakilabot, habang pilit siyang tumatakas, muli niyang napansin na sinusundan pa rin siya ng nilalang na yun mula sa dilim. Dahil dito, lalo siyang nagpanik habang desperado na sinusubukang makalayo sa misteryosong nilalang na patuloy na humahabol sa kanya. Takbo, kuya. Takbo. Sa video na ito, isang paranormal investigation ang nauwi sa isang nakakatakot na pangyayari. Isang lalaki ang nagpasyang tuklasin ang isang lumang bahay na matagal nang inabandona, isang lugar na sinasabing pinangyarihan ng misteryosong pagkamatay ng isang babae. Ngunit pagkapasok pa lamang niya sa loob, may isang nakakakilabot na nilalang ang biglang nagpakita sa bintana. Dahan-dahan itong gumapang papasok at biglang naglabas ng nakakabinging sigaw habang papalapit sa kanya. Ano yan? Sa Magapang oh. Hindi makita yung ano eh. Mukha niya eh. Yung para siyang ano, tao. takot at sindak na dulot ng kanyang nakita. Napasigaw ang lalaki at agad na tumakbo palayo sa lugar. Oh! Wow!
Kahit pa may karanasan na siya sa mga ganitong uri ng investigasyon, ang nasaksihan niyang iyon ay higit pa sa kaya niyang harapin. At ang katotohanang na-upload pa niya ang video na ito ang tanging patunay na nakaligtas siya mula sa bango. Ito kaya yan? Parang tao lang siya. Karanasang yun. Man, Oo. Katakot mo. Tsura oh. Ito naitanong ko na to dati. No, tataka lang ako bakit pagka aswang ang pinag-uusapan, yung laging pinakikita ay babae. So babae lang ba talagang pwede maging aswang? Ba't laging babae yung pinipigyo nila pagka aswang? Bakit kaya? Oh! Maliktad. Ano kaya? Yung pwede kayang ganyan? Baliktad oh. Oh? Matapos lumipat sa isang bagong apartment, nagsimulang maranasan ng lalaking ito ang sunod-sunod na mga pangyayaring hindi maipaliwanag sa loob mismo ng kanyang tahanan. Sa una, inakala niyang nagkakataon lamang ang lahat, ngunit habang tumatagal, lalo pang lumalala ang mga kakaibang pagpaparamdam. Dahil walang makapaniwala sa kanyang mga kwento, nagpasya siyang idokumento ang bawat pangyayari, umaasang makakakuha siya ng sapat na ebidensya upang mapatunayan sa kanyang pamilya at mga kaibigan na may kakaibang nangyayari sa loob ng apartment. that night, things started relatively calm. Grabe oh, nakakatakot yung gawin, yung dilim. Yung ganyan, medyo may malawak yung bahay mo. Tapos parang nag-iisa ka lang. Wala kang kasama. Medyo may kalakihan yung bahay niya eh. Nang gabing yun, tila payapa ang lahat. Tahimik ang buong lugar at walang anumang senyales na may mangyayaring kakaiba. Ngunit gaya ng maraming kwento ng kababalaghan, ang katahimikan ang kadalasang nauuna bago magsimula ang tunay na bangungot. Lakas ng Pagsapit kulog. ng isa sa mga sumunod na gabi, Ang lakas ng kulog. tuluyan ang nagbago ang lahat. Ang mga kakaibang pangyayari ay hindi na lamang mga tunog o simpleng pagpaparamdam.
Sa pagkakataong ito, tila may isang nilalang na unti-unting nagpakita ng kanyang presensya. Isang madilim at hindi maipaliwanag na anyo ang mistulang nagmanifest sa loob ng apartment, dahilan upang mapuno ng matinding takot ang may-ari ng bahay. Yun, meron doon na, meron nga doon. Hindi napansin ng may-ari ng bahay. Nagulat naman yun. Ayan, oh. Ito. Yung parang anino na yan. Kulay itim. Marami ang naniniwalang maaaring isang demonyo ang naninirahan sa apartment at hanggang ngayon ay nakatali pa rin sa lugar na iyon. Ngunit ang pinaka-nakakagimbal na bahagi ng footage ay nang bigla na lamang sumugod ang misteryosong nilalang ng diretso sa lalaki at sa kamera. Ayan, oh. Ayan yun eh. Ito, oh. Pansin niyo po yan. Yan, oh. Ito na itsura, oh. Nakaano siya, hood. Parang nakaasuot siya ng hood eh. Weird ng itsura, oh. Parang warrior. Na para bang napansin itong may nagtatangkang i-record ang presensya nito. Pagkatapos ng insidenteng yun, wala nang malinaw na paliwanag kung ano talaga ang kanyang nasaksihan. Isa lamang ba itong ilusyon, isang hindi maipaliwanag na pangyayari, o may isang bagay ngang naninirahan sa apartment na yon? Ikaw, ano sa tingin mo ang tunay na nangyari ng gabing yon? Isang batang magkasintahan ang lumipat sa bago nilang apartment, at sa unang ilang linggo, tila wala namang kakaiba. Tahimik ang lugar, normal ang lahat, ngunit habang tumatagal, unti-unting may mga pangyayaring hindi na nila maipaliwanag. Bigla na lamang kumukurap ang mga ilaw kahit walang problema sa kuryente. Sa kalaliman ng gabi, may mga katok na maririnig mula mismo sa loob ng mga dingding, na para bang may kung sino o anumang nakakulong sa kabilang panig. Isang gabi, mag-isa lamang ang babae sa loob ng apartment, nang huli niyang marinig ang pamilyar na katok. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malapit ito, tila nagmumula mismo sa tabi ng aparador. Panuorin ninyo ang susunod na mangyayari. Lo rompebotas, porque cada vez que llegamos a la sesión. Nadie entra a este placar. Ustedes 20 veces se los he mostrado, creo. No hay chance de que alguien entre. Wala naman. Les gusta romper pala las yun? uñas. Es Aparador pala yun. Y estoy sola. No hay nadie. Miren. Literalmente no. Galaw yung ano. Pesado, hermano. Qué ganas de romper las bolas. Ilang sandali matapos ang mga katok, nagsimulang gumalaw ang ilang bagay sa loob ng apartment nang walang humahawak sa mga ito. Sa kabila ng matinding takot, nag-ipon siya ng lakas ng loob at dahan-daang binuksan ang aparador. Ngunit nang tumambad ang loob nito, wala siyang nakita. Walang tao, walang hayop, walang anumang maaaring pagmula ng ingay. Lumipas ang ilang araw. Isang gabi, pauwi ang magkasintahan nang sabay nilang mapansin ang isang maitim na anyo na nakasilip mula sa bintana ng kanilang apartment. Nakatayo lamang ito roon, tahimik na tila may hinihintay. Y en la pieza, la cual estaba apagada, está las luces prendidas. No sé si alcanzan a ver esa silueta, sombra, no sé qué carajo es, pero hay alguien parado en la pieza. Y estamos literalmente nosotros dos acá. Miren, para que vean que de verdad no hay nadie, subimos la más rápido que pudimos y no hay nadie en la casa. Agad silang nagmadaling pumasok sa loob ng bahay upang tingnan kung sino o ano ang nakita nila. Ngunit pagpasok nila, wala na ang maitim na anyo. Mistulang naglaho ito na parang hindi kailanman naroroon. Dahil sa sunod-sunod na hindi
Mga galaw to eh, oh. Ano kaya yan? Kung ano lang kasi anya lang tulugan nila yun. Na pangyayari. Nagpasya silang maglagay ng mga security camera sa iba't ibang bahagi ng apartment upang malaman kung ano talaga ang nangyayari kapag hindi sila nakatingin. Makalipas ang ilang gabi, may isang kuha mula sa camera ang lalo pang nagpalalim sa misteryo. Sa refleksyon ng isang salamin, isang maitim na anino ang biglang lumitaw. Ilang saglit lamang itong nakita bago tuluyang naglaho na para bang ayaw nitong mahuli sa kamera. Hanggang ngayon, wala pa ring paliwanag ang magkasintahan sa lahat ng kanilang naranasan. Ang mga katok sa dingding, ang mga bagay na kusang gumagalaw, ang misteryosong anyo sa bintana, at ang anino na lumitaw sa salamin ay nananatiling mga palaisipang hindi pa rin Nakatatagay yung bahay na ano. Meron kang nararamdaman na hindi ka nais-nais. Yung ano, nagpaparamdam. Yung iba nga dyan, ano eh, hindi yan makakatulog ng maayos. Katakot dyan. Lalo kung nag-iisa ka lang dyan sa loob ng bahay. sagot. Kaya ang tanong, ano nga ba talaga ang kasama nilang naninirahan sa apartment na yon? Okay, natapos na naman po yung ating pinanonood ng mga video. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood. At maraming salamat po sa mga nanood ngayon sa video na to. At doon sa mga manonood pa lang, maraming salamat po sa inyo. Sa mga nag-subscribe na sa aking munting channel, maraming salamat din po sa inyo. At para naman doon po sa hindi pa nagsasubscribe, subscribe na po kayo. Ayun po, shoutout po sa inyong lahat, sa lahat ng mga viewers. Shoutout po sa inyo, sa lahat ng miyembro ng San Pedro Ghost Hunters, at sa mga viewers nila. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga kawaray, maraming salamat po sa inyo. Sa muli, kita po tayo ulit sa mga i-upload ko pa mga video dito sa aking munting channel. At sana po ay panoorin nyo. Maraming salamat po ulit sa inyo.